Sa nakaraang episode, ang bida nating si Haruka na isang loner ay dinala sa ibang mundo kasama ang kanyang mga kaklase, subalit dahil sa ayaw niyang makapunta sa ibang mundo ay tumakas siya gamit ang airbed kaso lang ay naabutan pa rin siya nito. Nang masama na siya, nadismaya siya ng sobra dahil sa walang kwentang skill na lang ang natira sa kanya at hiningi ni Haruka sa Diyos na bigyan siya ng magandang skill. Ngunit dahil sa pagiging demanding ni Haruka ay nagalit na sa kanya ang Diyos at ibinigay na lang sa kanya lahat ang mga walang kwentang skill. At sa pagpapatuloy, samantala sa gubat ang mga delinquent ay matagal nang nagpapalakas sa mga nakaraang araw, at ngayong marami na silang karanasan ay balak nilang habulin ang mga babae at bumawi, pero bago nila gawin iyon ay kailangan muna nilang ma-unseal ang kanilang puppeteer at charm skills kaya't uunahin muna nila ang mga nerds. Sa lungsod naman ay masaya na tumatakbo ang mga babae habang pinapansin ang mga kamangha-manghang bagay na inaalok ng sibilisasyon, ngunit pinaalalahanan sila ni Class Rep na wala silang pera at marami pa silang kailangang gawin at tumakbo si Class Rep para matipon ang mga babae at ngumiti si Haruka dahil sa wakas, matapos niyang tulungan silang makarating sa lungsod na hindi na nila siya kakailanganin kaya't maaari na siyang bumalik sa kanyang payapang pamumuhay. Nahihirapan si Class Rep sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga babae kaya humingi siya ng tulong kay Haruka, pero si Haruka ay nagpapahinga na dahil tapos na ang kanyang trabaho at naiinis si Class Rep at kahit na nauunawaan niyang nakahinga na ng maluwag si Haruka dahil nasa lungsod na sila, marami pa rin silang kailangang gawin. Tumunog si Class Rep ng whistle upang makuha ang atensyon ng lahat at nang nagtipon na ang mga babae ay inilahad niya ang plano at sa una, pupunta sila sa Adventure Guild para ibenta ang mga bagay na nakolekta nila habang naglalakbay, pagkatapos ay magpaparehistro sila sa guild at magrerente ng kwarto sa isang inn para sa gabi. Habang ginagawa ito ay magtatanong din sila kung may nakakita na sa mga nerds kamakailan, maganda ang plano pero nainsulto ang mga sikat na babae dahil parang hindi pinapahalagahan ni Class Rep ang mga nerds, kaya humingi siya ng paumanhin at tumawa naman si Haruka at tinukso ang mga sikat na babae dahil sa pag-aalala nila para sa mga nerds. Makalipas ang kaunting oras, nagtungo ang grupo sa Adventurers Guild at mas nakakatakot ito kaysa inaasahan ni Haruka, lahat sa loob ay nagbibigay ng masamang tingin sa kanila kaya ayaw niyang pumasok pero sinabi ng isa na gusto siyang makausap ng Guildmaster. Kaya't sinabi ni Haruka kay Class Rep na magparehistro ang mga babae habang siya naman ay pupunta sa Guildmaster. Umakyat si Haruka at mas nakakatakot pa ang mga tao roon at nakita niya si Gaytek na naghihintay at pinasok siya sa opisina ng Guildmaster. Nakaharap ni Haruka ang nakakatakot na lalaki pero nagkamali pala siya dahil gusto lang magpasalamat ng Guildmaster sa pagligtas kay Ofter at sa kanyang grupo. Pagkatapos noon ay bumababa si Haruka at napansin ang isang counter at akala niya doon nagbebenta ng mga magic stones kaya pumunta siya roon at nagtanong, kinumpirma ng tauhan na doon nga pwedeng magbenta kaya't inilabas ni Haruka ang mga magic stones mula sa kanyang bag. Pero hiningi ng tauhan na tumigil muna siya dahil napakarami ng inilabas ni Haruka at kailangan ng tauhan ng 2 araw na overtime para matapos lahat ng appraisal. Pinakiusapan siya ng tauhan na bumalik na lang kinabukasan at wala namang problema kay Haruka, tapos na rin magparehistro ang mga babae bilang mga adventurer. Kailangan na rin magparehistro ni Haruka at matapang siyang pumasok sa registration room para ma-assess, pero pagkatapos ng assessment ay sinabi ng guild worker na masyado siyang mahina para maging adventurer, kailangan na level 10 ang isang tao para makapagparehistro at kung solo adventurer, ay level 20 ang kailangan. Si Haruka ay level 9 lang kaya hindi pa siya pwedeng maging adventurer. Kinagabihan ay dinala ni Class Rep ang lahat sa tinutuluyan na inihanda ng guild para sa kanila. Pagdating nila sa tinutuluyan ay nagsimula ng magpanik si Haruka dahil parang love hotel ang hitsura ng lugar. Gayunpaman ay hindi naman talaga ito love hotel kaya nagpaalaman ang lahat at pumunta sa kani-kanilang kwarto. Kinaumagahan ay bumangon silang lahat at nagkita-kita sa diner para mag-almusal. Excited si Class Rep na ibalita na ang bayan na ito ay sobrang ligtas kaya't malaya silang maglibot at gawin ang gusto nila. Naging masaya ang mga babae at nagsimulang magplano na mamili mamaya at dahil mukhang kaya na nilang alagaan ang mga sarili, nagplano si Haruka na bumalik sa gubat pagkatapos niyang makuha ang bayad para sa kanyang mga crystals. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Haruka sa guild para tingnan kung tapos na ang appraisal ng kanyang mga magic stones pero pagdating niya doon, humingi sila ng paumanhin dahil wala silang sapat na pera para bayaran siya ng buo.
Lumabas pa ang guildmaster para personal na humingi ng tawad at tinanong si Haruka kung papayag siyang bayaran siya ng paunti-unti. Pumayag si Haruka at labis ang pasasalamat ng guildmaster sa kanyang pangunawa at sa ngayon, binigay muna ng guild kay Haruka ang pera para sa mga na-appraise na nila na magic stones at mayroong 8 milyong era sa loob ng bag. Ayon kina Haruka at class rep ay halos kapareho ang halaga ng pera dito sa pera sa Earth, kaya biglang naging mayaman si Haruka at mataas ang bayad dahil sa dami ng fang stones na dala niya na pinakamarami sa kasaysayan ng guild, at dahil natalo din niya ang mga berdeng lobo na nakadagdag sa kanyang bayad. Dahil sa kanyang biglang yaman ay nagpasya si Haruka na mamili muna bago bumalik sa gubat. Sinabi ni Gak na may alam siyang lugar na pwedeng puntahan ni Haruka at inakala niya na dadalhin siya ni Gak sa isang adult establishment, pero sa kanyang pagkadismaya ay isang luma at mukhang sira-sirang tindahan ng mga sandata ang pinuntahan nila. Ang tindahan ay nagbebenta ng mga espesyal na kagamitan mula sa mga dungeon, dahil espesyal na kaso si Haruka at naisip ni Gak na dito siya makakakuha ng tamang gamit. Mukhang kainahinala ang tindahan pero sinigurado niya na mataas ang kalidad ng mga gamit dito. Sumang-ayon si Haruka pero gusto muna niyang subukan ang mga gamit bago bumili at mukhamang kakaiba ang mga gamit. Pero kamangha-mangha ang mga epekto nito at nagtagal si Haruka buong araw sa pagtitingin ng mga gamit at binili niya ang mga kaya niyang bilhin. Napansin niya ang isang kwintas na maganda ang itsura at ang natanggap niyang description mula sa kanyang appraisal skill ay fit 7. Naisip niya na ganito rin ang mensahe noong sinubukan niyang i-assess ang kanyang villager set kaya tinanong niya ang tindero kung ano ang ibig sabihin ng fit 7. Ipinaliwanag ng tindero na ang kwintas ay kayang pagsamahin ang mga epekto ng hanggang 7 gamit at payagan ang nagsusuot na gamitin lahat ng epekto ng sabay-sabay. Mukhang kapaki-pakinabang ito kay Haruka at kung sakaling gumana rin ito sa kanyang villager set, mas madadagdagan pa ang epekto ng kanyang kagamitan at plano na sana ni Haruka na ayusin ang mga gamit para pagsamasamahin ang pinakamagagandang epekto, pero dumating si class rep at sinimulang sinisigawan siya dahil gabi na siya sa labas. Napagtanto ni Haruka na magdamag na pala siyang nasa tindahan pero marami pa siyang gustong subukan, habang hawak niya ang isa sa mga gamit ay biglang nag-react ito at bago niya namalayan lahat ng mga gamit sa harapan niya ay nag-combine sa isa. Galit na galit ang tindero dahil hindi pa naman binabayaran ni Haruka ang mga gamit at lahat ng iyon ay nagkakahalaga ng higit 10 milyon, biglang kinabahan si Haruka dahil wala siyang ganoong kalaking pera. Si Gak ay nagmakaawa sa tindero na tanggapin na lang ang 8 milyon ni Haruka. Kinabukasan ay nalungkot si Haruka dahil naubos niya ang lahat ng kanyang pera at ngayon ay lubos na siyang broke. Gusto sana niyang lumabas para mangolekta ulit ng mga crystals pero bawal lumabas ng bayan para manghuli ng mga halimaw maliban kung rehistrado kang adventurer. Sinubukan na niyang mag-sneak out kasama ang ilang babae pero nahuli siya ni class rep at sinermonan siya ng husto. Mayroon siyang perpektong plano para makalabas ng hindi napapansin ni class rep at ang kanyang villager cloak ay pinagsama sa isang invisibility cloak kaya sa tulong nito, makakalabas siya ng lungsod nang walang makakakita sa kanya. Tahimik siyang naglakad at dumaan sa tabi ni class rep at ng iba pang mga babae at nakonsensya siya dahil hindi siya nagpapaalam, siguradong pipigilan siya ni class rep kung malalaman nito at matagumpay na nakatakas si Haruka sa tinutuluyan nila. Pagkalabas niya ng lungsod ay nagkamali siyang desisyon na tanggalin ang kanyang invisibility cloak. Habang sinusubukan niyang tumalon sa pader ay nakita siya ng ilang mga babae na nasa labas at tinanong kung saan siya pupunta. Nagulat si Haruka at aksidenteng naipit ang kanyang mga jewels sa pader at bumagsak siya sa lupa. Sumigaw siya sa mga babae dahil ginugulat siya pero sinabi nila na gusto lang nilang malaman kung bakit siya tumalon sa pader. Nakilala ni Haruka ang mga babae bilang bahagi ng grupo ng mga athletic, pero napansin niyang may isa sa kanila ang nawawala at ginamit niya ang kanyang perception skill para hanapin ito, at sa kanyang pagkagulat ay nakita niyang malapit na itong maghubad sa gitna ng kalsada. Agad-agad na tumakbo si Haruka at ang mga athletic na babae para pigilan siya, bagaman naabutan nila ito bago tuluyang maghubad at nasira na ang plano ni Haruka na makatakas at kinabukasan. Lahat ng mga babae ay naghahanda na para kumpletuhin ang isang quest para sa guild. Tinanong ni Haruka kung pwede siyang sumama pero tinanggihan siya ni class rep dahil wala na siyang tiwala kay Haruka matapos niyang subukang iwanan ang grupo kahapon. Sinabi ni class rep na mabilis lang silang babalik at sumang-ayon si Haruka na maghihintay pero sa totoo, wala talaga siyang balak maghintay.
Natuto na siya sa pagkakamali kahapon kaya't suot pa rin niya ang kanyang cloak at hinintay na makalabas ng lungsod bago ito alisin. Matagumpay siyang nakalabas ng lungsod at wala nang humaharang sa kanya sa pagbabalik sa kanyang bahay sa gubat at habang tumatakbo ay napansin niya ang ilang sirang gusali sa malayo. Karaniwan ito ay magiging isang mahabang side quest pero gusto na lang ni Haruka na makabalik sa kanyang bahay kaya binaliwala niya ito. Nakakita rin siya ng isang horde ng goblins na magiging magandang source ng experience kung papatayin niya, pero muli ay inuna niya ang pagbabalik sa gubat. Habang patuloy siyang tumatakbo ay nakita niya ang isang karwahe na inaatake ng mga bandido. Mahirap itong baliwalain lalo na't humihingi ng tulong ang mga tao sa loob pero nagpasya si Haruka na huwag na lang makialam at magpatuloy, gayunpaman ay inatake siya ng mga bandido habang sinusubukan niyang umalis. Sinubukan niyang ipaliwanag na ayaw niyang makikisali subalit hindi siya binaliwala ng mga bandido kaya't napilitan siyang lumaban at pinagpiestahan niya ang mga ito gamit ang isang fire spell. Ang staff na hawak ni Haruka ay resulta ng isa sa mga kombinasyon ng mga gamit na nakuha niya, at napakalakas pala nito. Bumangon muli ang mga bandido at sinubukan muli ni Haruka na makipag-usap para maiwasan ang labanan. Sinabi niya sa mga bandido na dapat nilang iwan siya kung alam nila ang ikabubuti nila at inamin ng mga bandido na malakas ang magic ni Haruka, pero inisip nila na magic lang ang kaya niya kaya't lahat sila ay umatake ng malapitan. Kahit pa umatake ang mga bandido ay madali silang napabagsak ni Haruka ng isang strike lang bawat isa. Hindi makapaniwala ang mga bandido na natatalo sila ng isang bata kaya't tinanong nila kung ano ang trabaho ni Haruka. Wala pa siyang trabaho kaya medyo masakit para sa kanya ang tanong na iyon. Sinubukan ng mga bandido na tingnan ang status ni Haruka para malaman kung ano ang kanilang kalaban. Nang makita nilang level 9 lang siya ay inisip nila na kaya pa nila itong talunin gamit ang kanilang weapon skills at ang weapon skills ay magagamit lamang mula level 20 kaya't wala pa si Haruka nito. Alam din niya na napakalakas ng weapon skills kaya medyo nag-aalala siya. Sinimulan ng mga bandido ang paggamit ng kanilang mga weapon skills ngunit habang delikado ito ay sumisigaw sila ng pangalan ng kanilang atake bago gamitin. Kaya madali itong naiilagan ni Haruka hanggang sa mapagod na lang sila at mawalan ng malay. Habang iniisip ni Haruka ang nangyari ay napansin niyang may isang babae na lumalapit mula sa likuran niya. Ayaw na sana niyang madagdagan pa ng isa pang side quest pero mukhang hindi niya ito matatakasan at ang pangalan ng babae ay Mariel, nanggaling siya sa isang pamilya ng mga maharlika. Gusto niyang pasalamatan si Haruka sa pagtulong sa kanya ngunit naalala niyang binabalak itong iwasan ni Haruka noong una. Kaya hindi siya sigurado kung dapat ba siyang magpasalamat at kahit ano pa ang intensyon ni Haruka noong una, labis pa rin ang pagpapahalaga ni Mariel sa kanyang tulong at may pabor siyang hinihingi. Ang kanyang ama ay isang lord ng isang lungsod at umaasa siyang sasamahan siya ni Haruka pabalik sa lungsod dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Ayaw sana ni Haruka pero binanggit ni Mariel na may gantimpala siyang ibibigay para sa kanyang tulong, kaya sa huli ay pumayag siya. Habang nasa biyahe ay tinanong ni Mariel kung saan nanggaling si Haruka bago sila magkita. Sinimulan niyang magkwento tungkol sa masamang karanasan niya sa lungsod na kakaalis lang niya. Wala raw sapat na pera ang guild para bayaran siya at hindi siya nirerehistro bilang adventurer, at hindi rin siya pinapalabas ng lungsod ng walang permit. Nalaman ni Mariel na ang tinutukoy ni Haruka ay ang lungsod na pinamamahalaan ng kanyang ama, at bigla siyang umiyak dahil hindi niya alam na ganon kasama ang tingin ni Haruka sa lungsod nila at napagtanto niya na anak pala si Mariel ng Lord ng Omi, at patungo pala sila pabalik doon. Kaya nagsimula siyang magsisi na pumayag siyang samahan si Mariel, samantala sa gubat ay naghahanda ang Jim Brothers at mga delinquent para sa isang labanan dahil ayaw ng Jim Brothers na masaktan ng mga delinquent ang mga babae. Walang problema para sa pinuno ng mga delinquent na patayin ang Jim Brothers kung kinakailangan. Pero habang itinaas niya ang kanyang espada ay nasaksak siya mula sa likod. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.